Ito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Yan sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang mainit na hapon. Ala, kainit daw ay. Sa lahat po natin mga ginigiliw na tagapakinig at syempre sa ating mga manonood via live streaming, kumusta na po tayo? Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan po, ngayon po ay araw po tayo ng Lunes. Ang bilis ng araw, no? Happy Monday afternoon. Ika-4 na po tayo sa buwan ng Mayo. May 4, 2026 po. Muli po, samahan niyo pa rin po niyo lingkod, May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Tuloy-tuloy na po tayo ha. At marami po tayong pag-uusapan. Meron din po tayong mga panauhin live dito sa ating studio. Meron po tayong mananawagan na naman. Naku, may nawawala na naman na bata. Pero ito po 14 years old. Sige po mamaya, bibigyang daan po natin. Anyway, sabi po ng Pag-asa, meron daw tayong 2 low pressure area ha. Binabantayan po ngayon. Aga naman yan. Meron agad LPA. Yung pong isang LPA ay namataan daw po dyan po sa silangan ng Northeastern Mindanao. At mababa naman daw yung chance na ma-develop bilang isa pong bagyo. Pero meron pong mga pag-ulan daw na dadalhin po yan sa bahagi po ng Visayas at Mindanao sa darating na araw ng Huwebes at Biyernes pa naman. Hindi pa naman siguro ganun kalakasan. At yung isa pang namumuong sama ng panahon na monitor po sa silangan ng Northeastern Mindanao yan. Pero may katamtamang chance na ma-develop. At kapag pumasok po yan na bilang bagyo sa Philippine Area of Responsibility, tatawagin pong bagyong Kaloy. Sa bagay, wala kasi pumasok nung nakaraan na akala natin may Kaloy na eh. Yun po. Pero syempre, inaasahan po natin na makapekto sa malaking bahagi po ng ating bansa. Yung tinatawag na easterlies, yung mainit na hangin na nanggagaling po sa Pacific Ocean. So, yan po yung magdudulot ng mga pag-uulap ng papawirin, may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa ilang bahagi po ng ating bansa. Kaya ingat-ingat pa rin po tayo sa ating pong weather, ha? Mga lolo't lola, nanay-tatay. Kaya kayo po huwag masyadong makulit. Alam niyo naman ang ating weather, no? Meron tayong mga matataas na heat index dyan sa Dagupan City, Pangasinan, Apari, Cagayan. Ang pinakamataas na heat index umabot na po sa 44 degrees Celsius. Naku po. Ingat-ingat po ha, dahil yan po yung init na nararamdaman ng katawan natin kapag pinagsama po yung temperature at yung pong halumigmig ng hangin. So equals yan po yung heat index na tinatawag. Marami din pong mga lugar na nasa dangerous level po ng heat index. Kaya mag-iingat po tayo ha. Anyway mga kaibigan, ngayong pong hapong ito, pag-usapan po natin, tayo po'y nagulantang dun sa napakakapal na usok, na ibinuga po ng Mayon Volcano. Puntahan muna natin ang lalawigan ng Albay sapagkat sinasabi po nila earlier, nasa 50 barangay yung pong nabalot ng tinatawag na ashfall. Ay naranasan din po yan natin dyan nung tayo po'y nagfi-feeding dyan po sa lalawigan ng Albay, kaugnay din po ng pag-aalburuto nito pong bulkang Mayon. Ay mahirap po pagkaganyan. Ingat po yung ating mga kababayan kasi nga po nag-erupt tong Mayon Volcano at higit daw 30,000 yung mga inilikas. Doon po nakapaloob doon sa declared o diniklarang 6 na kilometrong radius permanent danger zone. Yan po yung huling report ng Office of Civil Defense. Ang pinaka-apektado po ng ashfall ay yung pong mga bayan ng Ginubatan at maging ng Kamalig at ang Ligao City. And then nananatili pa namang nasa alert level 3 daw po ang Mayon Volcano, pero ang mga residente po patuloy na pinaalalahanan at pinapayuhan na iwasan lalong-lalo yung maapektadong lugar yung pagpasok dun sa idineklara na nga pong 6 kilometer radius sa permanent danger zone dahil mayroon pong panganib na baka po masundan yung pong pagsabog. Kaya wag pong pasaway yung ating mga kababayan. At nung ma-interview natin kanina si Director Bacolcol, Tresito Bacolcol po ng FIVOX, merong 5 volcanic earthquakes, kabilang po yung 4 na volcanic tremors yung naitala po ng FIVOX. Diyan po sa Bulkang Mayon at yan po yan itong nakalipas na 24 hours. And then, tuloy din po yung pagragasa ng tinatawag na lava diyan po sa 3 nabuong daluyan sa Basud, maging dyan sa Bunga at Miisi Gullies. Yan po yung tinatawag na mga gullies. Pero sabi po ni Director Bacolcol, yung nangyari ngayon effusive eruption. So tulad din po nung nangyari ng mga nakalipas na buwan. Kaya mag-iingat po yung ating mga kababayan. Kaya nga from time to time, nakatutok po tayo dyan para nang sa ganun ay mabigyan din po ng mahingan po natin ng update yung ating mga kinaukulan dyan. Lalong-lalo na rin meron tayong
Kasama dyan si Ruel Saldico, nakatutok po dyan sa lugar. Kasi sabi nga po, pumalo nga dun sa 30,000. Actually, yung number nila, 30,500, no? So, ang ibig sabihin yan, mahigit 102,000 na individuals, ano? Yun pong naapektuhan nito pong pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Ayan po, nakikita nyo naman yung epekto, ano po. Ayan, so antabayanan po natin, mukhang makakausap natin ang alkalde po ng Kamalig Albay, si Mayor Kaloy Baldo. Nasa linya na? Okay, nasa linya na. Hingi tayo ng update dahil isa po ang Kamalig kasama ng Ginubatan sa talagang naapektuhan po nito pong pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Kanina na-interview na rin naman natin si Governor Noel Rosal ng Albay, but then puntahan muna natin ang bayan ng Kamalig. At makausap natin Mayor Kaloy Baldo. Mayor, magandang hapon po. Good afternoon. Magandang hapon po. Opo, Mayor, si May po dito po sa DZRH sa Public Service Hour. Unang-una, Mayor, kumusta po ang inyong mga kababayan sa mga sandaling ito pagkatapos po or dun sa nagpapatuloy na pag-alburuto po ng Mayon? Kung sa ngayon po, si Mayon, tahimik po siya ngayon. Kumbaga parang wala lang nangyari. Pero yung iniwan niyang bakas dito sa aming bayan, medyo nahihirap din po ang sitwasyon namin ngayon. Naku po. Sa inyo po sa Kamalig, ilang barangay po yung apektado? Direktang naapektuhan? Bali po, 16 na barangay yung apektado ng asphalt. Opo. Pero may po kami, 4 na barangay talaga yun ang tinamaan na talagang makapal po si asphalt doon. Opo. Asphalt doon po sa barangay nila. Opo, so 4 mula doon sa 16. Ano po, yung talagang direktang apektado. Meaning yung 4 na barangay na yon, ano po yung grabing dinanas nila? Makapal ba yung yung bagsak ng asphalt? Makapal po yung bagsak ng asphalt. Hanggang ngayon po, kumbaga nakikita po natin, yung mga puno talagang mapuputi pa po yung tao nila, talagang may mga abo pa rin po. Oho. So meaning lahat po ng 4 na barangay na ito ay nasa mga evacuation center po ba o meron pa rin mga nasa bahay? Mga nasa bahay po sila kasi outside 6 kilometers 6 naman po kilometers. sila. Opo. May mga pinag-evacuate lang kami, yung may mga senior po, may mga asthma, saka yung may mga bata. Nanilipat muna namin habang hindi pa po nalilinis yung kanilang mga bahay. Opo, nakikita namin yung sabayang paglilinis po ng mga bahay. Kasi ang iniiwasan po dito, bumagsak yung bubong ng mga bahay. Meron po ba nangyaring ganun na Mayor Loy? Wala pa naman po report. Pero ito kasing ang mga abo na tumama po sa mga bubong ng bahay, kung di po nila lilinisin yung bubong, mag-stay ito sa ibabaw nila. Opo. Then pag nabasa, kung may drainage po sila, mapupuno yung drainage nila. Pag tumigas to, mababara po yung drainage nila. Opo. At mabilis naman yata ang paglilinis ng inyo pong mga kababayan. Opo, tulong naman po. May mga augmentation na rin po ng Bureau of Fire sa ibang lugar na tumutulong po sa amin. Opo. Kaso talagang kailangan ng maraming tubig kasi yun po ang kailangan sa flushing. Kaso nga, humina rin ang supply ng tubig. Kaya yun, naghahanap po kami ng ibang pwedeng pagkuhanan ng ng tubig para sa flushing po. So sa flushing. At pinag-usapan din po natin yung kakulangan nyo yata na malinis na tubig inumin, yung magagamit. Opo, may din po kami na kung may mga pwedeng tumulong, baka pwede tubig na rin ang ibigay. Kasi yun din po ang nagiging problema. Okay, so sa mga oras na ito ay nakapag-augment na po ba din ng tulong ang DSWD Mayor sa inyo pong mga kababayan? Like ano ba yung mga pangunahing pangangailangan? Ang distribution namin ng food pack. Binigyan yung request po namin, binigay po ng DSWD para may bigay po doon sa mga apektado ng asphalt. Binigay naman po lahat, pa-request naman. Kaya ang gawin po, actually, moving po kami.
Opo. doon po sa distribution at makonsulta na rin yung mga tao ano ang naging problema. Opo. At ang Kamalig po, marami pong mga naapektuhang mga pananim. Ano po? Ay marami po, lahat ng tinanim nila doon po sa mayon area, talagang wala na po ani. Oho, kasi talagang binagsakan ng napakakapal na ashfall. Oho. Kahit man ulanin man po, mahirapan na po talaga mabuhay. Kaya kailangan ulit magtanim. Yun po ang isang nagiging problema namin na kailangan ng mga tools para po sa pagtanim at saka seedlings. Mhm. Kasi yung mga naitanim, nakita natin, wala na po talagang pakikinabangan. Ano po? Halos lahat po ba ng mga magsasaka ninyo dun sa 4 na barangay na worst Opo, affected? lahat po yun. Pati mga yan po bang mga alagang hayop sa inyo din po yun, ano? Sa inyong mga kababayan, yung mga Opo, namatay? may mga namatay din po mga hayop. Opo. So ngayon po ay paano po ang sitwasyon dun sa pangangailangan sa tubig? Ano po ang sabi ng Kapitolyo ng governor? May ko naman po, nag-commit kami, nagbibigay. Pero siyempre, hindi pa din po yung sapat kasi hindi naman po kakayanin maglinis sa 2-3 araw lang yung mga bahay talagang grabing naapektuhan. Yung light lang siguro, sa araw, 2, medyo okay na din po sila. Mabuti na lang, Mayor, at medyo nakabakasyon po mga estudyante. Ano po? Opo, kaya okay lang po. Pero siyempre, yung mga pamilya na doon sa 4 na barangay, apektado po talaga. Oho. So sa mga pagkakataon na ito, yung po bang mga face mask na kailangan, lalong-lalo na yung ano ba yung kailangan ninyo, meron na po bang na-provide sa inyo pong mga kababayan? Namigay na din po, pero kulang din po yan. Kasi habang naglilinis po sila, talagang maalikabok. Gumangin lang po, yung mga nandun sa puno, babaan pa rin naman. Oho, kasi ang nakakawori diyan yung tama niyan sa sa lungs, sa baga nung inyong mga kababayan, lalong-lalo na yung mga may sakit na po. Opo, lalo na yung may mga asthma. Mhm. Talaga yung mga senior, talaga ito yung po ang pinaka-vulnerable natin. So ang inyong municipal health, paano po natutugunan yung mga pangangailangan na gano'n, yung lalong-lalo na yung mga asthmatic, ano pong immediate na nagawa po? Naka-monitor na rin sila at pumupunta na rin sila sa mga barangay para po tingnan yung mga bata doon at nag-coordinate na rin kami sa DOH na humingi na ng gamot para doon po sa mga asthma, sa rhinitis, yun po initially at sa mga ubo, yun po ang lalabas na magiging problema nito. Wala po bang naka-standby na gamot ang ating Department of Health para po sa mga ganyang pagkakataon immediate ang pangangailangan na Mayor? Sa inyo po, sa Kamalig? Meron naman po, pero syempre hindi po yung sasabat. Kasi sa dami po na naapektuhan, tatas talaga yung natin, mga kababayan na magkakaroon ng sakit. Kaya may request na rin po ito sa DOH. So ngayon po ay sa mga oras na ito, anong mga pinagkakaabalahan ng inyong mga kababayan? Maglinis at tingnan yung kanilang mga pananim. Opo, inisang ginagawa nila ngayon, maglinis ng mga bahay nila. After siguro maglinis ng barangay sa bahay nila, doon naman po lalabas po sila sa bakura nila, sa barangay nila, para maalis na din po yung mga abo doon po sa mga kalsada at hindi na rin po nila malangkap pa. Oho. Sa inyo pong koordinasyon sa FIVOX, ano po ang kanilang pinakahuling advisory pagkatapos po nito sapagkat mukhang magpapatuloy yung effusive eruption po ng Mayon? Nandun pa rin, alert pa rin, kumbaga naka-alerto pa rin lagi ang mga tao natin. Yung MDRR natin, nasa 24/7 pa rin ang operation. At saka yan, marami tayong mga augmentation ng mga personnel galing sa Bureau of Fire, Police, Coast Guard para tumulong po doon sa paglilinis kasi yung pagkati malinis na po yung mga kalsada. Oho, kasi yan pyroclastic density current o yung uson, di po ba? Opo, minomonitor din po namin itong activities naman yun kasi di natin talaga malaman ano talaga ang panipulkan ngayon. Opo. Baka meron po kayong panawagan sa ating national government at syempre sa inyong mga kababayan. Mayor Baldo, go ahead po.
yung gusto po tumulong, ang request nila, baka pwede may magbigay na walis tambo, walis tingting, tapos mga lagayan ng tubig, tapos yung mga farm tools, kasi yun ang kailangan nila para makapag-umpisa uli ng kanilang hanap buhay. Oho, at sabi nyo nga po, tubig inumin, ano? Opo. Oho. At sa inyo mga kababayan po na alam ko, ang RH kasi malakas po dyan sa Bicol eh. Go ahead, baka meron kayong mga paalala sa kanila. Yun lang po, abang nalang po kayo doon po sa mga miss namin, abang nalang po kayo doon sa Facebook ko para kung may mga announcement, alam po nila ano mga dapat gawin. Okay. Saka nag-ikot na din po kami Opo. para ikuha sa kanila ano mga dapat na gawin kung sakali man maulit-ulit ang pangyayari. Wala naman tayong mga injured ha, Mayor? Wala naman po, yun lang, yung mga livestock lang naman natin, yung may mga casualty. Oo nga po, nakita natin. Okay, maraming salamat Mayor Kaloy Baldot, sir, at ingat po kayo lagi. Maraming salamat po. At sa ating mga kababayan po dyan sa Kamalig. Yan po ay sa bayan ng Kamalig sa lalawigan po ng Albay, si Mayor Kaloy Baldo ng ang kanila pong municipal mayor. Okay, from time to time maghahatid po tayo ng mga update, hindi lang po sa Kamalig, maging dyan sa Ginubatan, para po nang sa ganun, updated din yung ating mga kababayan na nandito sa Metro Manila. May mga kamag-anak po dyan sa mga probinsyang apektado po nitong pag-aalburuto pa rin ng Bulkang Mayon dyan po sa Albay. Oras natin mga kaibigan, 19 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Babalik po tayo, saglit lamang. Galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Pangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Galalala Fab Con.
Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo.
dito sa Point of View. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up ang entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
may pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin mga kaibigan, 33 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Teka muna, mayroong taas presyo sa diesel at gasolina na nakakasapu bukas. Alamin muna natin ang detalye niyan. RH15 na Giselle Ricafort. Giselle? Miss May, matapos yung 3 linggong magkakasunod na rollback, taas presyo naman sa diesel at gasolina yung aasahan bukas ng ating mga kababayan. Sa nagpapatuloy na press conference, inanunsyo ng Energy Secretary Sharon Garin na tataas ng 2 piso 66 na sentimo ang kada litro ng diesel, habang 2 piso 21 piso naman sa gasolina. Pero ang kerosene may bawas presyo na 3 piso 53 sentimo kada litro yan. Dapat maglaro sa 79 pesos and 62 pesos hanggang 107 and 48 centavos ang kada litro ng diesel, 82 pesos hanggang 107 pesos naman sa gasolina mula May 5 hanggang 11. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Ako, sabi ng Senator Lito Lapid, ang ating partner donor dito po sa ating sa programa Operation Tulong, lahat sila nakatutok. Magandang hapon po. Ayan, sabi niya nandyan pala sa Oriental Mindoro si Tiesa COO Mark Lapid at mukhang pumunta doon, binisita yung iba't ibang projects yata ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o ng TIESA dyan po sa Calapan, Bungabong at Puerto Galera. Wow. Site inspection ng tourist rest stop and souvenir shop dyan po sa may Provincial Capital Complex sa Calapan City at Bungabong. Maganda dyan Pati daw sa Nauhan Lake and Wetland Center, ayan, pupuntahan po ni Sir Mark Lapid hindi lang para mag-site inspection. Yun ang maganda pagka nasa tourism ka Yan, daming magandang tourist destinations dyan sa Oriental Mindoro. Magandang hapon po at sa Team Lingkod Lapid. Thank you, Sir Mark Lapid. Yan, laging nakatutok daw sa ating programa, nag-message. Anyway, meron po tayong mga paanauhin ngayong hapon. Pag-usapan po natin dahil sa loob po ng isang araw daw, nasa 70 to 100 ang namamatay ng dahil po sa TB or tuberculosis. Akala ko ba na-contain na ito? 'Di ba? So, at sa katunayan nga daw po, pangatlo ang Pilipinas na may pinakamataas na kaso ng TB sa buong mundo kung pag-uusapan po sa World Health Organization, at pangalawa ang ating bansa sa drug resistant sa buong mundo. So, makakausap po natin ngayong hapon at makakasama natin live dito po sa ating programa ang President ng tinatawag na TB People. Ayan. Walang iba kundi si Miss Louie Teng. Pabatiin natin. Hi Ma'am Louie, magandang hapon. Hi, good afternoon everybody. Thank you po for letting me join your DZRH family. Thank you Miss Iza, thank you Miss May. And this is our first time in a Manila radio station. Oo, welcome sa Public Service Hour. Ang ganda naman ng boses niyan. I sing. Kasama ni Miss Louie Teng, ang Community Officer ng TB People. Walang iba kundi si Sir Edilberto Casil Jr. or ang tawag sa kanya ay Besh. Besh. Magandang Ayan. hapon po, Miss May. At thank you po DZRH sa pag-invite po sa amin dito. As Miss Louie said, first time po namin dito sa Metro Manila. Oo, welcome. Saan kayo nakabase, Miss Louie? Las Piñas po. Sa Las Piñas. All of our radio guestings po sa probinsya po na nakauna. Ayun, kaya namin minarapat na maging guest kayo kasi sabi ko nga pag-usapan natin dahil mga lumalapit sa amin dito, may mga problema na naman sa TB, tuberculosis. Tapos, pagka tinatanong namin, kasi syempre walang kakayahan, wala daw makuhang gamot Okay, pag-usapan muna natin, ano po ang TB People? Paano po kayo nabuo? Yes, survivor po kami dalawa ni Besh. Ako po, TB sa utak. So, I've been blind for 19 years na. So, I'm a former architect. Tapos nung nakapag-master's degree po ako sa ibang bansa, nakilala po ako as ambassador for the country. Okay. So, dun po ako pinakilala kay TB People, Ukraine. So, TB People po is an international group. Tapos ako po yung unang Asian. And then they want me to create the first Asian chapter. Pang-apat po tayo sa buong mundo. And now po, we are 25 all over the world. Paano siya, bakit naging TB People? Bakit ganun ang pangalan? I think they were able to declare it sa Nairobi lang na parang
more of people ang dapat pakinggan, hindi lang doktor, hindi lang mga businessman. So talagang TB affected people. Okay, so NGO kayo, no? Yes po. Oo, paano kayo kumikilos sa buong Pilipinas now? Since how many years ago lang nabuo? Yung advocacy of Dito, advocacy. of yeah. my own group talaga 2013 pa. Wow, matagal na. 2013. And 11 years. I've been doing it alone. 13. Opo. Wow. Parang with my own savings or with my consultancy international, yun lang po yung panggalaw ko. But 6 years ago, 2020, when they asked me, when I was in Mexico, Guadalajara, na please bring home TB people in the Philippines, yun, I was able to register it March 2, 2020, before pandemic. Oo, so meron ng TB people Philippines. Philippines. Ayan, okay. Paano kayo nagmo-mobilize at paano ninyo pinapakalat yung advocacy? Kasi right now, sabi ko nga nakakalungkot, dami na naman palang namamatay dahil sa tuberculosis. Well, in fact, alam natin, merong mga programa talaga ang government para dito. Miss Louie. For the TB People Creation Philippines seed grant po from Ukraine. So talagang international ang tutulong sa grupo namin na hindi pa naman kami kasi masyadong pinakikinggan. Talaga buong mundo naman. Hindi pinakikinggan ang survivors. Talagang doktor lang, businessman lang ang pakikinggan talaga ng ating gobyerno. And when we were registered, sabi ko, DOH, meron ka ng muka. May muka na magre-represent ng tuberculosis because of most of the time, talikuran lang namin. Ayaw namin malaman ng tao na nagka-TB kami. And nung nagkaroon kami ng ganong opportunity to be registered, to be able to have these grants from the international, tuloy-tuloy yung international namin na mga pang community-led monitoring. Magpupunta lang kami sa mga munisipyo, mga cities na burdened talaga sa Pilipinas and check kung ano ba sitwasyon natin. Tutulong lang kami in terms of information lang. Okay. Tapos malaman ko hindi lang information ang kulang, pati yung how to really convince. The people na may bagong gamot na. Kasi kami 24 months gamot na namin before with injection every day. Tapos talaga nakakabingi, ako nabulag. Tapos yung iba sa amin napapakamatay kasi nga may mga side effects yung ibang gamot namin dati. And now the 6 months na lang siya, they still need to look for ways to convince Filipinos to drink it properly. So yun yung mga, pati doon napunta na kami dun sa mga ganong klaseng technical na ano ba yung mga makinang ginagamit, ano ba yung x-ray. So imbis na pang life inspiration na lang kami, pang adhere lang kami ng treatment. Ang nangyayari pati dun sa mga mag-explain sa mismong doktor, sa mismong munisipyo, kami na rin yung inaasahan. Oh. So tanungin ko si Besh. Paano kumikilos kayo sa community para nang sa ganun makakuha din kayo, number one, of course, ng support, and then of course yung advocacy, paano ninyo napapalagan? Okay, unang-una po, before pa po, sumasali na po kami sa mga medical mission. Ngayon, may na kami si TB People na tinatawag na community-led screening. Okay. Pumupunta kami sa mga city, mga barangay, tapos libre x-ray kami. Tapos pag nalaman na may presumptive, may kasama din kaming partners na magko-collect ng sputum. Yes. Tapos before that, may mga kasama din kaming partners na kumukuha ng mga blood pressure, blood glucose. Sila po hanggang ma-detect kung sino po yung may presumptive to sputum test. Tapos pinapasa po namin kung saan kaming city na pupunta. Syempre may mga kasama kaming mga healthcare workers doon na na-assign para diretso na po introduce sa kanila kung sino po yung nag-positive. Oo, wawang galing. Kasi buti pa kayo, nagpupunta kayo doon sa mga community para makita natin meron na palang may mga sakit, di ba? Yes. Paano itong mga nasa community kasi mukhang hindi nalapit sa mga di ba? Sa government. Tama ba? Yes po. O kasi iba malala na pagka nalaman nila, na pala, contagious na, no? In fact, pwede namang maiwasan. So, gaano kayo karami sa ngayon sa TB People Philippines? No, we don't really call this count all of our members kasi it has yung sa National Privacy Commission namin in terms of staff ko lang, nasa 7. Okay. But in terms of all of my chapters, alliances. Opo. And then alliances. The chapters all over the country, talagang they're following the page. We're now reaching 7,000. Pero yon, once kasi I created the TB People Discipleship on creation of the city association in the municipality. Nasa batas naman po siya ng 7160.
And it's making them be part of the health board. Aha. So pag nagawa ko na sila, tuturuan ko na anong gagawin, education all over the city, they can do it themselves na. Ayun. At syempre sa community kayo, no? Sa Payatas, tama ba? Ang ano to, medical mission site lang. Na-imbita kami. Okay. Ng isa pang grupo. Oo, ng Rotary Club of Makati Premier. Yes po, and District Wow. Opo, and we were able to siguro parang inject our TB information with their usual medical mission. Tapos yun, nakita ko pa paano namin pwedeng i-take advantage yung ganong mga ginagawa ng efforts ng ibang organizations. Kasi ang dami nilang tulong na ibibigay for non-communicable disease. So if we take advantage of ito rin, pwede namin turuan, mas marami tayong ma-reach kasi we're missing 2.5 million people with TB. And the DOH has given us the assignment of finding 16 million to be screened na mukhang nasa kanila yung mga hinahanap na TB cases. Oo, so paano kumikilos ang TB people Philippines sa ground, sa community level? Yeah. Ano yung mga ginagawa ninyo at ano yung connect or paano kayo nagbi-bridge sa government through DOH? For DOH muna, it's really the screening, how we can join all of the free x-rays, free sputum na binibigyan naman po ng ating mga private partners. Also, yung mga currently nananalo for the Global Fund Grant. So, we will do our formal introduction to the mayor, to the city health office. If ever may nag-x-ray, doon kami sa gitna, mag-TB education ako para hindi lumayo, para hindi tumakbo palayo pag nag-positive. Kasi most of the time, they will really hide para lang wag silang makilala ng tao, pero mamamatay nila mag-isa. So I really want to convince them that if nakaya kong mabuhay kahit na bulag na ako, I think all you have to do is really convince these people na malalabanan tong TB na to. Kailangan lang turuan maigi ang Pilipino. Awareness, education, Yes. Kulang ba? Kulang ang government sa ganito? Even communicable. Sa communicable diseases. I mean, mas tama ba yan? Mas malaki suporta sa mga non-communicable diseases? I think more of the information actually we are trying to create with DOH, siguro kailangan ng push kasi kakagawa lang namin nung last week ng TB Action Kit, meaning kailangan lang siguro ng suporta ng ating Health Promotions Bureau on how to make it very widespread yung reach nila, hindi yung hanggang regional lang, hanggang HR lang, sa DOLE. Kasi sa DOLE rin po is partner kami. And we really may mga manggagawa. Thank you po for Ayala Malls. They're our partner right now. Nakaka-reach po kami sa lahat ng merchants ng malls. So with the TB in the workplace law 7305, yun, we are able to really teach them. Maya-maya may umiiyak na sa akin na, ma'am, ako po mali pala yung gamutan ko. Or ma'am pala, diniskrimina ako nitong office mate ko. So we are able to really catch them and then tell them what to do, guide them properly para hindi na lang talaga tayo top 3 hanggang for the next 5 years. Gano'n na daw ba karaming may TB ngayon sa Pilipinas based dun sa datos na nakukuha ninyo? And then sabi nyo nga, parang 70 to 100 namamatay. Ano po ito? Kada araw? Kada araw, 101. 101. That's the rate that was computed kapos recently 736,000. So that's what we are able to get from the reported lang. But we don't know sino nagpapa-herbal, sino yung mga napupunta ng private na hindi naman nare-report kay DOH. So we don't really know the real rate. Years back, Miss Louie, meron na tayong malinaw na programa for tuberculosis, right? So doon ba sa malinaw na programa na yun na anong tawag nito? Na bumaba yung bilang bago ulit tumaas? Kailan tumaas ulit Kasi alam ko itong rate nung 2007 ako, top 7 tayo. Tapos nung naging po ako ambassador, I was able to pledge in Australia 30 million Australian dollars. Pag uwi ko, na bigay naman daw sa mga kalapit bayan. And I think during the Secretary Obial, I think we were top 10 na. Alam, bumaba na Alam ko, bumaba na. Okay. Tapos bumili na kasi sila Doc Obial ng mga makina. And wala tayong problema sa gamot. Wala. Ngayon, I'm really sad. Walang gamot. Anong year nag-start na walang gamot? If I'm not mistaken, Besh, 2023. Yes, Besh. 2023. That's what I remember nung umiikot po kami sa buong Pilipinas. Parang, bakit may mga narinig na ako na walang rasyon ng gamot ang ating region? Saan ba nakapaloob ang mga gamot na ito? Sa mga government hospital?
Nung time na yon, it's Saan pagka makukuha? may dalawang klase po kasi na linya. First line yun yung 6 months. Mhm. Tapos yung second line naman yun yung mga gamot namin na from 9 to 8 to 24 months. Aha. So iba yung may hawak nung dalawang gamutan na to. Yung 6 months kay health center dapat meron na siya kasi nasa General Appropriations Act po siya na promise ng DOH na sila magpa-provide. Oo. Samantalang isa naman po is funded by international. So kayo po bilang active sa pagtulong sa advocacy na to, anong nakikita ninyong naging problema? Nasaan ang problema? Pininiwalaan ko lang naman talaga dati is information lang. Mhm. Kasi kami, with our handled healthylungs.ph, we're now reaching 14,000 followers. Lahat silang tatanong kung anong gamot to, paano inumin to. Yun lang dapat ang problema namin Oo. Information lang kami how Pero to... ngayon, walang gamot. Ngayon, walang gamot. Bakit walang gamot 3 years ago? So, I heard that it was because of packaging problems na kailangan ibalik kung saan man binili. Mhm. Tapos when I heard naman na the next year, bidding problems that I think they cannot really buy that much, number of medications for a very small amount. Mhm. So, naalala ko naman, nagsabi din na they gave the money to the regions na. So, I think 11 of our regions was able to procure. Kasi maliit na lang na amount yun, and then they were able to really provide, pero naghihintay pa rin yung iba kay DOH delivery. Oo. So ngayon, dahil walang gamot 3 years ago, so ano ang tawag nito? Ano ang kinalabasan at ano yung alternative? Paano tong mga may sakit sa TB? Ang narinig talaga namin, marami nag-mutate yung TB nila, naging drug resistant tulad namin na 24 months na gamutan 24 or months. Instead na dapat 6 months. 6 months man yung bagong gamutan, still it needs to be provided pa yung mentorship sa mga doktor doon sa mga probinsya. Paano ba ipainom yun? Kasi may atake sa puso. Saka may nakakabulag din na gamot doon. So, kung hindi mo pa na-mentor, hindi mo pwede ipainom. Okay. So may mga coordination kayo dialogue with DOH, di po ba? Lagi. As one of the prime mover din ng ganitong advocacy and program. Yes. So ano yung sinasabi ng DOH na solusyon para dito? They gave me a circular naman na please, Ms. Louie, continue lobbying to all of the mayors. How many mayors do we have? Municipal and city? More than 2,000 ba? Tama. And please buy their own medication for the residents. Mhm. That's the So LGU ang solution. magpo-provide, Yes bibili po. ng gamot, hindi ang DOH. They na can magbababa. provide pero not the requested number. Kumbaga 30% si mayor na ang bumili. Pero may gamot available ito, pwedeng bilhin, pwedeng i-procure. Sa merkado yung first line drugs. Pero yung gamot namin hindi pwede. Wala, hindi siya mabibili sa Mercury or sa Watsons or whatever. So ngayon alarming ba, Besh, ikaw sa community ang tawag nito, outreach ninyo, alarming ba? Super alarming po talaga, lalo na ngayon top 3 na tayo. Oh my gosh. Dumarami na po talaga yung kaso ng TB. At saka may nababalitaan pa kami na hindi na lang magpapatuloy ng gamot. Syempre, kapag naggamot sila, kukuha sila ng own packet nila pambili, lalo na walang gamot nga. Sila mismo yung bibili. Even sa mga government hospital, walang gamot. Yeah, kasi yung iba, pwede naman humingi sa ibang city, sa ibang health center, pero syempre naka-allocate na yun sa pasyente na sa kanila. So mapilitan silang maggamot. Kaya yung iba hindi na lang tutuloy kasi nga walang pambili. Kasi usually yung mga natin ngayon, mga nagka-TB is mga breadwinner. Okay. Oo, yun nga sa sobrang no? Sobrang pa ngayon, mahal pa ng unahin pa ba yung gamot na bibilhin. Oo. Pagbalik sa amin, tapyas na yung baga niya. Yeah. Ako, sa monitoring ninyo, sa ang region meron ang bansa na may malaking problema sa tuberculosis? Dito po, 46% naka-enroll. Metro Manila? It's NCR. NCR. And then? Calabarzon, top 2. Top 3, Region 3. Region 3. And I think Sorsogon, top 4. Yeah. So, hindi ito alarming para sa DOH kapag kayo, dialogue? It should be alarming, but I don't know, I don't see their faces. Pero parang ang akin lang, kahit saan ka pumuntang bansa, talagang yun yung pinaka-bawal na record mo Like Australia, bawal na may history ka ng TB. Pero here, parang wala tayong gamot So, we'll just
hope for the next year. Parang ganun yung dating. Oo. So kayo, ano ang mga susunod ninyong hakbang sa ganitong problema since advocacy niyo rin ang talagang super affected dito, no? I'm really gearing towards the public-private partnership. Mas naniniwala ako na kaya nating makumbinse yung ating mga private partners, like if they have their corporate social responsibility, if this could be an ordinance in the local government na lahat ng companies dito sa city na to would contribute to the TB eradication. Yung ganong system, I think you don't really have to depend so much on the government actually. Kasi dapat talaga policy making lang sila eh. Pero if you really require them to handle money, then you don't really know where all of it will go to. Pero kapag contribution talaga siya ng private to the community they're in, I think mas gagalaw sila. Okay. So baka may panawagan, Besh? Go ahead. Panawagan lang po sa mga sa ano ngayon natin, sa hirap ng buhay. Kahit mahirap ang buhay, kung may TB kayo, magpagamot kayo. Kasi 'di ba sabi nga kami gumaling kami. Imagine mo, ang gamot namin is 18 months with injection. Kaya namin, dapat kayanin nyo din. At saka wag po kayong mahiya. Kasi usually mga nakakausap namin, nahihiya sila kasi yeah, stigma is andito pa rin. Pero kami, nagpapatunay kami na na nagagamot ng TB. Yes, oo. At pwede ka Naniniwala mabuhay tayo ulit. At pwede magtrabaho. Yun. Ayun. At doon sa may mga may sakit na, saan dapat sila pumunta? Their, of course, primary care nila, health center nila, ng barangay nila. Kasi as much as possible, you have to really make your mayor know na may TB ka. Kasi nakalagay naman talaga yun sa responsibilidad nila. And kung may voucher po ang DSWD to provide financial support para makabili ka sa pharma, meron po tayong ganun. And of course, yung PhilHealth Yakap naman daw po ay eventually makakover lahat po ng ating tuberculosis services. And dapat po let's just complete all of these requirements para naman ready matulungan ka ng ating gobyerno. Wherein if ever lang po that you would like us to help you out, our page is TB People Philippines. We have our tbpeople.ph website, and of course all of the social media na meron kami mga ginagawang education kami, and maybe at the long run baka po we will be able to really solve kung saan natin makukuha lahat ng gamot, ng gamit, ng pulisiya, lahat ng pagbabago. Sama-sama lang po namin gagawin with all of you. Ayan, okay. Maraming salamat at magkakwentuhan ulit tayo sa susunod, ha. Mahaba-habang oras. Update. Oo, thank you so much, Ma'am Louie Teng. Thank you. Ang President ng TB People Philippines. And of course, Besh Casil, and Community Officer ng TB People. Thank you. Babalik po tayo. Oras natin, meron na lamang tayong 5 minuto at 4:00 na po ng hapon. Fabton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabton, amoy nakaka-joyful! Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Meron na lamang tayong 3 minuto, 4:00 na ng hapon. Balitang Pag-ibig Fund muna tayo. Umabot sa 32.92 billion pesos ang inilabas na home loans ng Pag-ibig Fund mula January hanggang March 2026. Mas mataas ng 9% kumpara sa 30.22 billion pesos nung parehong panahon po ng 2025. Dahil dito umabot na po sa 20,726 na bahay ang napondohan ngayong taon. Mas marami po yan kumpara sa 20,315 units nung nakaraang taon. Malaki rin ang itinaas ng socialized housing loans na umabot po sa 2.95 billion pesos para naman sa 3,439 na bahay. Ayon po sa Pag-ibig Fund, ang DSUD, bahagi ito ng layunin ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na magawing mas abot kayang pabahay sa ilalim ng expanded pambansang pabahay program. Sinabi pa rin DSUD Secretary Jose Ramon Aliling na ang pagtaas ng home loan sa indikasyon na mas maraming Pinoy o Pilipino nagkakaroon ng sariling bahay kasabay ng pag-usbong po ng ekonomiya dahil sa construction at iba pang industriya. Samantala, ayon naman kay Pag-ibig CEO Marilyn Acosta, mas nagiging posible para po sa mga miyembro magkaroon ng sariling bahay dahil naman sa abot kayang buwan ng hulog na kadalasan ay mas mababa pa kumpara po dun sa renta. Samantala, meron lamang tayong panawagan, nawawala po, huling nakita nung dyan po sa Kalikasan Hills, Bagumbong, Caloocan City noong April 28, 2026, alas 10:30 ng gabi, si Babylin Di Malanta. Ayan. Si Mary Jasmine pala, Mary Jasmine Lera Di Malanta. 14 years old po itong bata, Nakasuot po ito ng kulay puting blouse, puting short at itim na tsinelas. At sabi po ng nanay, nagtampo lang ang bata. Makarang mapagsabihan po ng kanyang magulang, umalis at bigla na lang pong hindi na nagpaalam nung umalis. So ang pangalan po, Mary Jasmine Lera Di Malanta, 14 years old. Sa mga maaari pong may impormasyon, ipagbigay alam lamang po ninyo kay Babylin Di Malanta. Mga kaibigan, wala na tayong oras. Again, our condolences po kay Miss Vic Amarillo sa pagpanaw po ni Ama ng kanyang butihing ina, si Ama Estrella Amarillo. Nandyan po ang mga labi sa Eternitas sa may Commonwealth Avenue sa Batasan Hills, Quezon City. Susunod na po Mayor Lacaideo Macalma at Ms. Thea Pecho Corpus sa programang DZRH Break Time. Pansamantala, sa pangalan ng buong person ng DZRH News Center, DZRH Operation Tulong, maraming salamat Asa Gabriel, Jeric Barreto and RHTV. Ako naman May Binauhan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po Mayor Lacay and Ms. Thea. Oras natin, ganap na pong 4:00 ng hapon.